So katulad po ng na-vlog ko nung mga nakaraang araw, tuluyan na ngang sinampahan ng kaso si PRRD. Gusto talagang maipakulong. Okay? Pero ano ba itong kasong to? Parang ang dating kasi sa akin, parang tanim kaso. Siguro tanim kaso to ay yung mga patanim-tanim kaso, parang ang utak niyan ay alam niyo na, si Jahas, 'di ba? Oh, nakatanggap na ng sabina ang ating pangulo. Well, tingnan natin kung ano nakasulat. Ay, nagpasabina si Franz Castro, yung makakaliwa. Oh, sana natanong kay PRRD kanina. Hoy, 300 na tayo, sana madagdagan pa yung likes natin. Ayan. Oh. Well, kailangan niyang isingit 'yan, 'di ba? Dapat marami siyang nakalista sa kanyang itinerary sa lubos-lubusin. Pas yung crates pa, 'di ba? Crates. Oy nga pala ha, may nabasa akong article ng isang vlogger na kailangan daw ng 3 administrasyon or 18 years. Kasi isang administrasyon sa Pilipinas 6 years, 'di ba? Ang presidential term ay 6 years. Kailangan daw ng 3 administration bago mabawi ang lahat ng mga frozen assets. Di ba maraming frozen assets? So yon. So kailangan talagang after Kuting, ang susunod ay kaalyado niya. And it's not VP Sara. Kaya si VP Sara ipapa-impeach. Bago si VP Sara ma-impeach, eto na ang kaso ni Tatay Digong. O ayan ang sabina. From Franz Castro, tinago yung mga address. Ayan, hindi ko alam kung boba si Franz Castro or boba yung researcher niya or kung sino man ang utak ng sabina na ito, kasi ang sabi nga po ni Queen Boljaquera sa live niya kanina, lahat ng mga ginagawa laban sa mga Duterte, idikit natin ang ahas dito. Si Ahas at si Tamba ang utak ng mga yan. Lalo si Franz Castro na makakaliwa ay taga roon kina Tamba, di ba? Sa alam niyo na, sa bahay ng mga buhaya. Bakit nga pala kongresista pa rin yan? Eh, di ba? Flag na yan as front ng mga kaliwa. Bakit hindi pa mahuli-huli ang mga yan or maalis sa gobyerno? So, ayan na nga ang So, okay, nakalagay dyan, Rodrigo Roa R. Duterte. Oh, tama kaya ang pangalan na nakalagay? Tingnan nga natin, Wikipedia na nga lang na, alam niyo Wikipedia, isa sa mga available na hindi naman search engine, pero at least para siyang encyclopedia yung Wikipedia, kaya nga pedia. So, dito mo makikita yung napakaraming record. Hindi lahat reliable sa Wikipedia. Hindi siya yung most reliable source, no? Siguro ang mga pupuntahan natin, yung mga Cambridge, yan, or kung ano-ano pang mga kilalang pangalan when it comes to pagpo-provide ng info. Ang Wikipedia kasi online, parang online encyclopedia siya. Pero nakalagay dito, ang middle name at maternal family name ni PRRD or dating Pangulong Rodrigo Duterte ay Roa. Ayan, nakalagay. The middle name or maternal family name is Roa. Ang apelyido ng nanay ni PRRD ay Roa. Oh, kamag-anak mo yan si Boots Anson Roa. May artistang ganon. Wikipedia na nga na hindi pa masyadong reliable, pero at least maraming article sa Wikipedia. At kahit mag-Google kayo, naka-provide naman yung, 'di ba, yung info ng Pangulo ng Pilipinas. Pero parang mali yung kay Franz Castro. Rodrigo Roa R. Duterte. Yung Roa naging parang second name ni PRRD. So dalawa pala ang pangalan ni PRRD. Pwede pala natin siyang tawaging si Roa. Parang John Michael, ganun. Rodrigo Roa pala. Ang nangyari dito sa document ni Franz Castro ng sabina niya, ayun Rodrigo, sino gumawa? DOJ? QC ang gumawa nito. So baka mga kasabwat nga ng mahilig magtanim ng kaso. Kasi kung naalala nyo, yung kaso ni Miss Maharlika, di ba? Naghanap sila ng Claire Eden Contreras dyan sa Pasig. Ay hindi naman pala yun yung Claire Eden Contreras na si Miss Maharlika. Dahil si Miss Maharlika nasa US and maybe may mga properties siya sa Pilipinas, pero yung residence niya, yung home address niya, dyan na rin sa California. O sino naman yung Claire Eden Contreras na yun na nasa Pasig?
Nakinunan pa nga ng picture yung, 'di ba, yung residential area na parang commercial area naman. O kapangalan lang pala yun ni Miss Maharlika. Makapagpadala lang ng sabina. Hindi mo alam ang ano, exact name, pangalan, hindi na nga address eh, ang problema. Ang bugok naman ng gumawa nito, secretary doon sa ano, sa city prosecutor ng QC. Naku, talagang yung QC na yan ha. Oh, palpacation ang kanilang ginawang sabina. PRRD has been subpoenaed and asked to appear before the office of the city prosecutor in QZ. Respondent is hereby commanded to appear before the prosecutor on December 4 and 11. So si PRRD baga ay ano, kasi pinapasamon na nga eh. Mag-appear kaya siya sa QC prosecutor's office. Sisipot kaya si PRRD sa December 4 and 11 dahil sa sinampang kaso ni itong si Franz Castro na to. Hindi naman siya pinangalanan ng ano, ito yung ano, yung Dora ang gupit, 'di ba, nababanggit ko na siya. Siya yung ano, ACT Teachers Party List representative, representante naming mga guro, kasi ang inyong principesa ay 'di ba, not to brag, guro, professional teacher lang naman. Tapos hindi sila, 'di ba, in line ni VP Sara ng mga objectives or ng mga goals para sa mga teachers, para sa mga learners. 'Di ba? Si Franz Castro ang ano eh, nang iintriga kay VP Sara na kinurakot yung 125 million na confidential funds galing kay Kuting nung December 2022, yung last year, 'di ba, yung last year lang. Siya yung umiintriga. Sila nung si Stella Kimbo na mukhang bakla. Na dilaw pala yun, na nagsabing hindi 19 days kundi 11 days winaldas ni VP Sara yung pera. So si Pangulong Duterte naman pinagtanggol ang anak, kaya nakabangga itong si Franz Castro. 'Di ba yung mga kumukuyog kay VP Sara puro makakaliwa, si Raul Manuel na akla, yung bakla din, bakla na parang bulati kung sumayaw ng Kabataan Party List, si Arlene Brosas ng Gabriela, at saka yung si Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Diyos ko, good luck sa mga teachers na miyembro noon. Hundreds of thousands pa naman ang miyembro, baka lahat sila mga makakaliwa na. Afraid. Isipin nyo kung ang teacher makakaliwa, kumusta na lang ang mga estudyanteng matuturuan nun, di ba? Brainwash ng malala. Oh. Ayan. So, na-imbier na si PRRD, may mga sinabing hindi maganda si PRRD, pero kung dadaanin ni PRRD sa technicality, hindi niya binanggit ang buong pangalan ni Franz Castro, kundi Franz lang ang sinabi niya. Gusto daw niyang patayin si Franz. Ito namang Franz, balat sibuyas. Ay, kasuhan na yan. Kasi papatayin niya ako, nanganganib ang buhay ko. Tapos ko todo tanggol kay Franz Castro yung mga yung mga kongresista, pati si Tamba, pati si si Charis. In Bernes PRD, lahat kayo, puro kayo mga kurakot, most rotten institution ang House of Representatives. Nagkaisa silang lahat. Mga taga PDP laban nag-alisan kay PRRD at dumikit na kay Tamba. Kapag tinawag kayong most rotten institution, huwag kayong overprotective. Dapat magturo nga kayo oo, correct. May alam ako dun, kapwa ko kongresista maraming ibinubulsa. Ang kinokontrata sa mga project, mismo ring constructions, di ba, hardware store din niya or construction supply business din niya ang magsusupply ng kanyang project. Ganon. Katulad ng taga Pampanga, di ba? Dapat kapag tinawag most rotten, hindi yung para kayong defensive lahat. Meron talaga yan, imposibleng wala. Tumingin kayo sa kaliwat kanan, for sure mga katabi nyo yung mga kongresista, yan yung mga mandarambong, mga Magna Carta. So yun nga po, tinawanan ito. Ayan Classic Rodrigo, staff shows him subpoena for Rodrigo Roa Duterte. Yung staff daw ni PRRD pinakita yung pinadalang paper o yung subpoena. Di naman ako yan, sabi ni PRRD. Pwedeng i-deny ni PRRD, di ba? Kasi iba yung pangalan niya sa kanyang legal documents, katulad sa kanyang ID and birth certificate, kesa dun sa tinype ng taga QC. So, sisipot kaya si Tatay Digong dito sa pagpapatawag ng QC sa kanya? QC City Prosecutor's Office? Oo nga naman, hindi naman siya si Rodrigo Roa R. Duterte. Ite-technical niya lang kayo. Ha ha ha.
Sometimes when I worry about his fate in this present admin, when everyone is out to get him and make him pay for making them pay when he was president and when he's the roadblock that they need, blah 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 blah, I realize just how much darker days he's had as a politician, blah blah blah. All these white collar criminals, mga white collar criminals daw yung mga buwaya sa House of Representatives. Are probably nothing to PRRD. All the same, he will always need support. But I'm glad life has been tough for PRRD so that things like this leaves him unfazed. Relax lang tayo, he is Rodrigo Roa Duterte after all. Hindi siya Rodrigo Roa R. Duterte. So hindi siya kasama dyan sa Sabina. And yan, makes sense. Mabuti na lang si PRRD hindi laking mayaman katulad ni Kuting. Sanay sa hirap ng buhay, sanay sa mga matitinding dagok, sa dusa, di ba? Dahil kung hindi, ito mga pangkukuyog sa kanya ay baka panghinaan ng loob ang ating dating Pangulo. Take note, may edad na ang ating dating Pangulo and ang kanyang mga kaalyado nagtatalikuran na nagkukwit na yung mga PDP Laban members, yung partido ni PRRD. Wala nang ibang kakampi si PRRD kundi tayo lang na taong bayan. So kaabang-abang, sisiputin ba to ni PRRD pero pwede nitong i-teknika, di ba? Gawa sila ng panibago. So katulad nung nangyari pagpapatawag kay Miss Marlica, hindi naman siya yung pinadalhan nung Sabina, kundi ibang Claire Eden Contreras. So ito, ewan ko, typo error lang baga ito. My God, nagtatrabaho sa prosecutor's office, mali ang available nga sa Wikipedia yung totoong pangalan ni Tatay Digong, hindi pa nila ma-correct. Or maybe boba lang talaga si Franz Castro din. Mabuti nilang may kaunting hina ang ulo mga kalaban ni PRRD. Good luck sa mga babangga kay PRRD. Agree ba kayo? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.